sinabing may isla sa syudad ng Navotas na hindi pa natutuklasan ng karamihan? Tara't lakbay natin ang buhay sa bansa. Sa dakong hilaga ng Metro Manila sa lungsod ng Navotas, matatagpuan ang dalawang barangay na natatanging nakahiwalay sa mismo nilang lungsod. Pagbabangka lamang ang kumukonekta mula sa mismong lungsod tungo sa dalawang barangay. Ito ang Tanza Bridge, ang pangunahing daanan, papasok at palabas ng Barangay Tanza. Ito ay kumukonekta sa Barangay Hulong Duhat sa Malabon, kung saan matatagpuan ang pangunahing pamilihan ng mga residente rito. Ito ay tinuturing na pinakamabilis at pinakamadaling paraan papunta sa lugar. Sa aming pagbaybay mula sa Kailugan ay nakapanayam namin ang manlalayag ng aming bangka, si Francisco Bumilis Jr., ume-extra sa pagiging bangkero. Ilang taon ka na pong ginagawa yung ganito, kuya? Tagal na yun, extra lang ako rito eh. Extra ka lang. Pero ganito lang talaga yung bangka dito. Oo, hindi kayo sa kalabang rito sa 4. Gaano kadami yung kayang dalhin ng bangkang? Mga 30 piraso lang. Pero hindi naman siya... Hindi naman. yung gaano Bira kalalim? lang mag-30 pa. Bila mag-30 kasi hindi naman gaano puno masyado. Kasi dalawang bangka naman. Hindi ka pupuno kasi may dumadaan minsan ng mga bangka malalaki. Kasi Sasakay siyempre, doon. yung alon. Gaano kalalim to, kuya? Lalim yan kasi inukayan ng kasi mga barko dito. Paradero kasi ng barko rito eh. Mga kuha nata yan, mga 6 na di pa yata yan. O 7. Ang pasahero nyo, mga taga... Kabilaan lang. Kabilaan, Tumatawid lang, tapos tawidan tatawid naman lang. kabila. Pag uwi ka, tatawid ulit. Yung kanina katulad nung kanina may bike, pwede yung sakay dito. Oo, may mga bike. 10 rin yung bike. Sampu rin yung bike. Oo. Ang takbo ni Neto ya, anong oras? Umaga. Simula alas 6 hanggang alas 8 ang gabi. Alas 8 ng gabi. May Oo. ilaw naman dito. May pares, may ilaw kabila. May ilaw. Wala pa namang na-aksidente dito. Wala. Nasa bangkero din yun. Nasa bangkero yun. Kasi pag nagpapuno ka talaga. Tsaka pag alam naman nila maraming karga, yung mga bangka, umihina naman yung takbo niyan. Pero may mga bangka na iba rin yung ruta ya. Alin? Kunyari, ito kung ito tawiran lang, yung iba may papunta din doon. Oo. Sa 3 tapos sa 5. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay ay nakilala namin si Aling Rosemary, isang mapagkalingang ina ng 4 na anak mula sa Barangay Tanza. Sa kabila ng simpleng pamumuhay niyang ito, ay nagawa niyang pagtapusin ng kanyang mga anak. Bahay lang. Yung mga bata nag-aaral pang baon-baon. Malaki naman kita. Sana pa, tansa pa. Tansa pa. Taga-tansa ka ate. Pabahay. May natitira ubos. Hindi naman pare-pareho. Minsan may tira, minsan wala. Sa tansa ate. Sa pabahay. Ang pauntahan, ang daanan mo. Tumasak pa, mga kawid lang ang bangka. Bangka. Bangka lang talaga. Bangka lang, lakad lang hanggang dito. 60 taon. Ganyan ang katagal na ninirahan sa Barangay Tanza si Nanay Antonia Bernabe kasama ang kanyang pamilya. Saksi si Nanay Antonia kung paano umangat at umunlad ang Barangay Tanza mula noon hanggang ngayon. Bantay niya ang bawat pagbabagong nagaganap sa barangay at ang nagiging epekto nito sa mga lokal. Ano po yung mga naging pangunahing hanap buhay niyo dati po hanggang ngayon? Comparison po? Or, Noon, may bangka kami. Ang hinuhuli namin ay limasan. Isda. Ganon. Tapos yung anak ng panganay, ngayon, ang hinuhuli din nila isda. Wala na yung pangalimasan. Kung dati na pala isdaan po to ngayon, dito po kayo nangingisda dati. Hindi, sa dagat. Sa dagat, sa may saan po man? Malayo. Laot. Kauna ng pinagkakitaan dito ay ang pangingisda. Ganun talaga. Ilang isda po, ano po yung isda na, ilang isda? Sari-sari. Sari-sari. Limasa. Yan ang hanap buhay ko nung araw. Pagkabata ko pala. Meron kalabat, mamantika limasan, pipon. Okay lang. Buhay ka dito, basta kasipag. Sa laot na yun, papuntang Bataan, ganon. Cavite, Cavite. Bulacan. Pero ngayon ay buhay pa po ba yung Oo. industry ng isdaan? Diyan pa rin sila nanganguha ng mga mga isda, limasan.
sitwasyon naman po, na sapat na po ba yung mga paaralan dito sa barangay nyo? Kumbaga, elementary, daycare, schools po. Okay naman po ba? Sa ano, no, tiyan. Oo. Kulang pa rin yan. Pero yan, may bagong ginagawa. Kasi Yan, marami yung na bagong estudyante dito dahil sa gawa ng pabahay, maraming lumipat na mga bahay na nilipat na dyan. Eh, dumami yung bata dyan, nagpagawa ng bago. Ayun. Yung iba nalipat na sa pabahay. Kaso nga lang kasi yung naging pabahay dyan sa Tanzanos, hindi lang naman tiga Tanza nilipat dyan eh. May mga iba din taong galing sa ibang barangay dyan eh. Tiga San Jose, tiga Navotas East, Navotas West. Iba-iba rin pinanggalingan nila. May tamos pa dyan. May barangay tamos. Ang meron lang tayo sa doon yung mga relocation site. Relocation Pabahay, site. bago, Ayun nga po pabahay. yung kanina tawag yung pabahay. Ah, Sa pabahay. pabahay po, ano yun, libre yung pabahay. Actually, hindi sila libre. Meron silang maintenance. May monthly silang binabayaran. Meron silang mga metro na tubig at metro na kuryente. Ang contract nila dyan ay 25 years para mapaalis nila yung buhay nila, magkaroon ng development. Kompleto dito. Kompleto dito. May college. From elementary, ayun lang college. Wala. Elementary, high school, kompleto dito. Kompleto rin naman yan. Kompleto rin. Ang Barangay Tanzados ay wala tayong school. Elementary, high school, nasa jurisdiction niya ng Tanza Uno. Tanza. Meron tayo dito mga daycare center. Daycare center. Pero yan lang po yung nag-iisang elementary school dito. Mayroon pa dito high school doon naman sa amin. Doon na. Sa likod no po. Doon naman. Mayroon Mga high doon. school naman yun. High school naman yun. Dati, nagpupunta pa tayo sa Nabotas na. Hindi naman po ba kayo naapektuhan sa pagiging isolated ng lugar? Hindi naman. Hindi naman po ramdam na isolated po kayo. Hindi. Ang buong Navotas composed ng ang buong Navotas composed ng mga 1,000 plus hectares. Ang 500 hectares nun galing sa Tanza. Maraming development talaga na ginawa dito. Pero yun nga lang, tulad ng sinabi ko, yung laki ng lupa, yung laki ng lawak ng teritoryo ng Tanza is more on body of water. Kasi ang number one din na negosyo kasi dito dati, mga cultured fish, mga bangos, tilapia. So, palisdaan talaga siya. Sa ano naman po, Nay, sa security ng lugar, since isolated po kayo, hindi naman po ba walang gulo? Wala naman. Dati po, Dati, maraming nag-aaway yan. Ngayon wala na. Pero wala naman po yung mga, minsan may nagsusunog talaga. Ay, wala naman. Tapos, Mga simple petty crimes kasi hindi natin may iwasan yun eh. It's a part of the daily routine ng buhay ng tao eh. So, pero masasabi ko, Tanza as a whole, even the Tanzados is one of the safest barangays in Navotas in terms of crime rate index na naitatala. Kasi may mga nakawan dito, hindi naman natin maitatanggi yun. Tsaka alam naman natin na hindi natin lahat makokontrol. Pero yung mga heinous crime, napakabihira dito sa amin yun. Yung rape, patayan, at kung ano-ano pang klaseng crime. Ang usually lang nangyari sa amin yung petty crime is like physical injury, nagkainitan lang. O kaya minsan yun nga, yung nakawan. Pero na-address naman siya, lalo ngayon, dumami yung mga pulis dito. Kasi kailangan talaga natin ng pulis dun sa... Tsaka kung naikot nyo rin po Tanza, laki ng Tanza. Sobrang laki ng Tanza. Yung overall status ng barangay namin is naman, okay naman siya kasi na naman namin yung trabaho namin sa police officer na na-maintain namin yung peace and order tapos nagkakanda kami ng mga galugad. Yung galugad, siya yung parang nanguhuli kami ng mga yung mga nagbabiolate ng city ordinance. Mga ganyan. Example, half naked, smoking, vaping. Yung kasi dito sa Tanza, may 2 barangay kami dito na personal namin dun sa PSB 1 or Pulis sa Barangay, pati sa PSB 2, Pulis sa Barangay, Tanza 2, Barangay 1 and 2. Yun po. Nagka-conduct din kami ng checkpoint dun sa sa boundary ng Malabon and Navotas bago sila makapasok dito. Mga tao dito sa Barangay 1 and Barangay 2, naman sila, nakikipag-coordinate. Once na may mga hindi magaganda, tulad na may mga gulo-gulo, nakikipag-coordinate sila sa amin. Tapos kami yung gagawa ng action taken para pag-ayusin yung both parties. Yun po. Dito po ba sa Barangay Tanza may ginagawa po mga tradisyon na kinasanayan? Like may mga fiesta po ba dito? Pag nagpe-fiesta dito na Oo, saya-saya. Tuwing kailan po? Mayo. Mayo. Oo. Sinong patron nyo dito na? Santa Cruz. May mga palaro kami dyan. May parada.
Magandahan ng arko. Oo. Sumasayaw sa kalsada. Karakol po, Oh, meron. yun, Karakol, meron. mayroon yan. May arko kami dyan, nanalo nga kami. Champion kami sa arko. First prize. Kasi sa sobrang dami na ng Presidente. ng residente yung mga nalipat sa ginawa ng pinagkakati na. Pinagkati na ngayon kasi nga Pinagkati na barangay. parang hindi na kaya ng Ay, isang tansa dos, tansa Mani. kami. Oo, gano'n. Pero nung nahati naman po, anong pong nangyari? Okay. Okay naman. Mas okay. Oo, Lalo sa mga senior, hindi na siksikan, maluag na. Mas okay naman. Kaya maganda yung Nung nahati nahati. na. Naging batas noong April 2017. Hindi ko lang alam kung exactly pa yung pagkakatanda ko. Nagkaroon ng plebisito ng May 2017 din yata or January 2007, something ganun. Plebiscite na yes or no kung gusto ng taong bayan na hatiin yung barangay. Nagkaroon ng barangay election May 14, 2018 sa pagkakahati ng barangay. Vote na, iwalay na yung tansa 1, tansa 2. Nahati na talaga yung barangay tansa. Ano po bang opinion nyo dito sa ginagawang infrastruktura dito ng San Miguel po? Kasi nakausap po namin yung barangay official ng Tanzawan and sinabi niya na nangangamba din po siya na pag natapos to is madama yung mga nangingisda kasi Correct. wala mawawala sila ng Posible. Pero bibigyan naman daw sila ng pwesto pa rin. Kaya lang malayo na yun. Kaya lang hindi talagang apektado ang mga mangingisda. Pangarap ko magkaroon ng agreement between the operator ng airport tsaka yung mga industrial dyan na dapat kukuha majority of the manpower, at least 80% manggagaling dito sa Tansa. ang plano nga raw po is 80% nung employment nito, mga magtatrabaho dapat dito is taga Tanza po o taga Nabotas. Yan, hanggang Bulacan yan. San Miguel ang may... Isa namin, dyan ang nagtatrabaho eh. Pisan ko. Diyan na, Yan, sa sila opisina. doon eh. Diyan na siya. Sa ano naman po, sa security nyo po ulit, may instance na po ba dito na sumobra yung baha? Saan po kayo nag-evacuate and kung pag lumindol po? wala. Hindi kami... Hindi na kayo nag-evacuate. Dito na lang po Yung talaga. mga tabing dagat. Kapag ka ang tubig ay lumaki dito, pinakamalaki ang bewang. Pero kami hindi. Pag atras ng tubig, oras lang, wala na. Wala na tubig. Pero pinapasok po ba yung mga bahay niyo? Nung araw. Kasi tabi Talagang pati sa loob ng bahay, gambewang. Actually, hindi na ganun tulad ng dati. Kasi dati talaga, kahit simpleng ulan lang, grabe ba dito sa amin eh. Ngayon talaga, kung hindi magsasabay yung high tide tsaka yung lakas ng ulan, hindi ganun mababa. At kung magbahaman, napakasaglit lang dahil sa mga bombastic. Pero ang nagiging problema, pag nasira yung megadike, kasi na-experience na rin namin yun eh. Pag nasira ang megadike, may ulan man o wala, bumabaha. Malaki ang ginampanang papel ng Barangay Tansa bilang base naval at Spanish defense sa lungsod ng Maynila sa kasagsagan ng pananakop ng Espanyol sa ating bansa. Sa pagdating ng mga Amerikano, ang Pook ay nagkaroon ng progresibong ekonomiya at paglago ng populasyon. Subalit sa pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng malaking dagok ang Pook sa pananakop ng mga Hapon. Ano nga ba ang sinapit ng Barangay Tansa sa hukbong imperial ng Hapon? At kayo, bobo. Maunlad na tansa. Ha? Mas magita siya pagkatyaga. Basta masasabi Hindi ko ka malaki ang magugutom pinagbago dito. ng tansa. Kumbaga po dito, ang puhunan lang isipag, okay ka na po. Yes. Sipag at tyaga. Sipag at syaga lang At tayo. meron ka ng nilaga. Lalo pag mayroong mga maghanap buhay, hindi ka magugutom. Dahil kasi ako, bata pa lang, dito na ako. Pero panakasila ako hapon. Doon Tapos sa hapon dito, 41. Samantala ako 38. Samantala ako ano lang. Ilan taon na ako ngayon? 85 na ako ngayon. Panahon na hapon, 41. Di Kastila pa lang, hawak pala ng Kastila ito. Taon na ako. Kaya lang hapon, pagka dadakas sa sentro, diyan sa karsada dito, tsaka doon, sa saludo ba? pagka hindi, mga kapitagan, doon sa hinagalap, sinampal ka na ng gano'n, ibabalik pa ulit. Tumama ito naman.
Pero tay, ito pong tansa, parte na po ba talaga to na nabotas noon pa? Oo, doon pa. Hindi naman siya kinuha po ng Malabon. Hindi. Ito, dati, ano to yung dating nabotas to, tapos naging Metro Manila. Ang tatay ko noon, nagdadagat. Pagka sila may sumakayang hapon, kasi ito, ginawang bagat sa hapon yun. Yung school po? Oo, skulahan. Ano pa lang, isang linya pa lang hanggang grade 2. Grade 3. Hanggang grade 3 lang, isang andala ng linya na mababa. Pero ako, pagkabata pa lang, ang mga magulang ako sa nagdidestino sa paggagawa ng asin, sa Bulacan, sa pagkabata pa lang, kasama na ako doon. Ako ang katulong. Kaya ako, pagkabata pa lang, hindi na ako nakapag-aral. Ha? No read? No write. Ang alam ko lang, kumaha ko ng karanasan sa paligid ko. Ang paligid ko ang... Iyakin niya si Lola. Kumbaga, naging guro. Diyan ako kumuha ng experience. Sa paligid ako, parang sama sa kapwa tao. Mabait akong tao. Okay lang yan. Wala akong Umiyak tawa. talaga yan kapag nagkukwento. Ako kahit na mamalog sa akin, okay lang. Wag lang ang love ko. Mas pumabasa at sumabasa niyo. Ako, madali akong umiyak. At ako'y matanda na. Pero, kapag sa loob ko, ang lahat ang sinasabi. Pero ngayon masaya na po kayo ngayon kung nasa na po kayo. Kahit na ako na solo-solo lang, dahil naiwan na ako ng misis ko. Okay lang. Ginagawa ko lang yung pattern ko. Siyempre may nagbigay. Sabi sa sarili ko. Sino nga? Kahit hindi niyo tulungan, Magaling. gagawa ko ng paraan sa sarili ko Bigay niya sa akin yan. para umaka. Ihingi na lang kita. No risk, no right. Hindi ba rin ulat? Hindi mo rin iwasan. Pero dahil sa pagdiran na naging grupo ko, teacher, Uwihan ni Arthur. hindi mo ko kain ko. Kahit pa paano, at least, ano kong intindihin. Hindi lang ako marunong sumugat at mag-let. Pag nagsalita ka ng English, kahit paano, naintindihan ko naman isali sa Tagalog kung ano ang ibig sabihin. Ganyan na. Wala akong teacher, kundi ang paligid. Nakanagis na ako. Diyan ako kumuha na istorya. Sipag at tiyaga. Yan ang mga salitang nakabubulabog sa tenga ng nakararami mula pagkabata hanggang pagtanda. Ngunit iba si Justin. Sa kanyang murang edad na 17 ay isinapuso niya na ang salitang ito at nagpursiging magtrabaho bilang tagalinis ng bangka at tagaayos ng lambat upang makatulong sa kanyang pamilya habang siya ay Anong oras ka nag-aaral. nag-start magtrabaho sa mga ganito? Depende. Depende rin. Kanina, anong oras na simula? Anong oras? Ngayon lang magsisimula. Ngayon lang. Ngayon lang. Ang tapos mo na ito, Mga anong oras natatapos? 2 oras lang. Dalawang oras lang? Hindi, like, Isang araw na yun. sa isang buong araw, sweldo na. gano'n. Yung pinakahuli mong linis, anong oras natatapos? lang. Ito lang yung naano ko. Ngayong araw. Magkano bayad mo dito ngayon? 350. 350. Nag-ayos na ako ng pan. Linis na rin. Ang linis ng bangka, kada labas, linis din kada balik. Kapag lumalabas to, pagbalik, linis din agad. O kahit hindi mo nalinisin, linis din agad. Bukod pa yung 350 na sinasabi mo kuya sa sa partiyan nyo kapag namamalakaya kayo. Hindi ako sumasama sa malakaya. Hindi ako sumasama. Hanggang linis ka lang. Bakit?
Hindi, ano yun, personal, ano, hindi ka, ayaw mo talaga sumama o ano? Sumasama lang ako pagka pang-isda. Oh. Mga doon, yung mga hinuli namin. Anong masaya dito sa, anong pwede mong gawin dito sa Tanza? Maglaro? Ano yung mga, ano yung nilalaro nyo? Ano nilalaro nyo dito? Ano nilalaro nyo dito? Diyan, pwede kayo maglaro sa mga bangka? Di ba delikado? Bawal? Bakit? Makakasira? Pero kayo, saan kayo madalas naglalaro? Dito lang? Minsan to, minsan dito, minsan to. Ah, taga doon lang ba kayo lahat? As a barangay kapitan na po ng Tanza Uno, is there any hopes of like ano po yung sa tingin nyo one thing or things na dapat sa tingin nyo in the future na improve na or develop na within Tanza? Ako, pinapangarap ko talaga dito kasi darating yung panahon na mawawala na ng trabaho yung mga may isda because of the development And development is a part of growing economy. Wala tayong magagawa Kasi yung mga pinanguhulihan nila ng isda, syempre, nire-reclaim Ang reclamation nagagaling din sa dagat yan Kumukuha ng putik Yung putik, dyan nakatira yung mga, usually mga marine animals. Tulad ng mga alimasag, mga isdang dapa, mga ganyan. So, eventually, pag nagtuloy-tuloy ang industrialization ng Tanza, mawalan ng trabaho ang pinapangarap ko lang din talaga is magkaroon ng sustainable na trabaho yung mga tao dito. Sustainable. Yung talagang magsusustain sa buhay nila, not yung may trabaho ng pansamantala. Kasi ayun yung isa rin sa nilalakad ko. Kung awa ng Diyos matapos ko yung term ko na bilang barangay captain, maabutan ko yung 2026. Di pangarap ko magkaroon ng agreement between the operator ng airport tsaka yung mga industrial dyan na dapat kukuha majority of the manpower, at least 80% mga galing dito sa Tanza. Para at least, karapatan din naman namin yun as barangay. As barangay, as LGU. That is yung mapakinabangan din ng mga tao tiga dito. Kasi yung mga tao tiga dito din naapektuhan So dapat yung tao tiga dito rin makinabangan. Siguro kailangan namin ng ambulance. Bibigyan nyo ba kami? Ambulansya? Para mas mabilis pa. Kasi yun lang ang kulang sa amin ambulance. And any hopes po for the barangay? May mga vehicle kami dyan. Ang nangyayari, pag may emergency, di yung kung anong pwedeng sasakyan dyan, kung ano yung pwedeng yung driver, kung may ambulance ka, di mas mabilis. Mas mabilis kang makakapagbigay tulong. Syempre. Samut-saring pananaw at karanasan ang ating nasaksihan. Bawat kwento'y makulay at puno ng buhay. At kahit ang Barangay Tanza ay tila malayo sa kanyang bayan, naiiba sa karamihan, hindi pa rin ito kaiba sa libong-libong barangay sa ating bansa. Dahil sa itik na kasaysayan at ngiti ng bawat mamamayan sa isla ng Barangay Tanza.